Nasaan ba talaga kasi? Nasaan ba talaga ang First Lady Lisa Marcos? No? Kasi anong petsa na? Anong araw na? Ang sabi ng iba, Monday pa nandito na. So, Gis, nandito na siya. May ibang nagsasabi 11. Nandito na raw sa Pilipinas. Nakabalik na. Wala na raw sa USA. No? Doon sa hindi po mga nakakaalam pa, no? Imposibleng hindi niyo pa alam, pero sige. Assuming na hindi niyo alam, itong si our First Lady Lisa Marcos ay may pinuntahang event sa ibang bansa, sa US. No? There are some gatherings na inatinan sila kasama ng ibang mga Pilipino. And one of those na kasama, no, according sa news, is itong si Paulo Lantoco. Tama ba? So, nagkaroon ng aksidente. At ito ay makikita ninyo sa isa ko pang content, no? Na kung saan mayroong isang taga USA na nagkwento, no, na ito daw si ating First Lady ay isa sa may alam sa nangyari dito sa namatay na to. Dahil according to him, nung nagkukwento, no, dun sa content ko na yon na 7 hours na raw palang walang buhay itong sinasabing businessman, si Paulo, nakasama niya. So yun po ang kwento at na-detain daw, no, sa US. But even US, I don't know, I'm not too sure kung meron bang lumalabas na issue or may nagsasabi kasi na meron nga daw na nanduro o nakadetain. At may nagsasabi rin naman na nandirito na sa Pilipinas. And actually, yan din po ang sinasabi ng mga spokesperson ng Undersecretary Attorney Claire na nakausap niya ng araw itong si dating si First Lady Lisa Marcos, and according din sa NBI director nandirito na rin daw, and ini, medyo binabantayan daw nila yung mga taong magsasalita against, no, yung mga maninira, yung mga nagbibigay ng mga fake news, lalo na yung mga vloggers, no? At siyempre yung mga trolls, no? So nakaantabay pa po sila sa mga ganitong maglalabas, no, sa social media ng mga fake news daw. But ang problema, no, bakit hindi mamatay-matay itong issue na ito is because until now, kung talagang gist pa lang nandirito na si Madam First Lady, bakit wala pang video? Ang karamihan lang na lumalabas ay mga picture na nasa gathering na siya, which is yun po ang isi-share ko sa inyo dito sa content ko na to. At bago po ako magsimula sa hinaba-haba ng sinabi ko, welcome po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or opinion na gusto nyo i-share, please leave it on our comment section. And let us broaden our knowledge, no, about this issue dahil it involved all of us na mga Pilipino. Kahit po kayo ay nasa ibang bansa, uuwi pa rin kayo ng Pilipinas. At even po, hindi na kayo uuwi ng Pilipinas at magpalit man kayo ng inyong citizenship, Pilipino pa rin po kayo sa dugo, sa salita at sa gawa. Okay? Kaya lahat po tayo bilang mga Pilipino dapat maging involved sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Alright, so balik po tayo dito sa gusto kong i-share sa inyo na kung saan, no? Ngayong March 15, ang ating First Lady ay may inatinan na isang gathering, no? Ito po 'yon. At nasaan siya? Kasi yung iba hindi raw nila nakikita. Ito po ang ating First Lady. Oh. Ayan, oh. Ito. Yan. Susubukan palakihin pa ha. Ayan natin yung maximum. Ito. Yan. No, kita naman. Yan yung ating First Lady. So yan daw ay nangyari ngayon lang. Ngayong araw na to. So let me show you that article. Ito po yung article na yan. No, from Radyo Pilipinas. No? Sabi din po atong media. Okay? Ayan.
So, matatakpan po ako para lang makita ninyo. First Lady Lisa Araneta Marcos and Go Negosyo founder Joey Concepcion lead nearly 2,000 women entrepreneurs in celebrating women's breaking boundaries at the Women's Summit 2025 held last March 15. Okay? So, hindi naman siguro March 2024 yan. Siyempre naman siguro ngayon yan. Diba? Ngayong taon na to yan, ha? At the Ayala, ay, ayan. At the Ayala Mall, Manila Bay in Parañaque City. Joining them are Dr. Vicky Bello. So, yung, ayan, enumerate yung mga pangalan. Maraming mga taong kasama daw, no? Also, in the photo are the 15 winners of the Inspiring Filipina Entrepreneur Award, namely Cassandra Beatriz Monzon. Ayan, ito yung mga kasama daw. Okay? Kung ito po ay nangyari, no? Okay, let's use our uh, uh, observation, our logical analysis, no? Kung ito pong nangyari, ito ay nangyari ngayong araw lang na yan, ha? 15. Di ba? Sa isyong ito na last week pa to eh. Last week pa ito nangyayari. Last week pa itong higing-higing na balita na to eh. Di ba? Kung yan ay ngayon nangyari, sigurado ko, mayroong media dyan. May magko-cover niyan or magkakaroon na ng pagkakataon ang sino man na umattend dyan, no? Na mag-picture, mag-video kasama siya. Bakit wala? Yun yung tanong, bakit wala? Bakit puro picture lang? Nasaan yung video, no? Or something na magbibigay ng pruweba na nandirito siya sa Pilipinas na siya mismo ang nagsasalita. Hindi ang spokesperson ng Malacanang or ang direktor ng NBI. Siya po ang dapat dahil siya po ang hinahanap. No? Siya po ang hinahanap eh. Hindi naman yung mga tao yun eh. Bakit kailangan sila ang magpaliwanag? No? Yun lang po yun eh. As simple as that. No? Bakit kailangan ninyong maghanap ng mga taong magpapaliwanag para sa inyo? Eh, kayo yung involved person at ano yung ah, reason bakit ayaw ninyo? No? Bakit ayaw ni Madam First Lady na magsalita? Na ang sabi nga nung iba eh, nagkaroon lang ata siya ng bukor or nag-black eye, lumabas siya. Di ba? Bakit ngayon wala? And another instance, ito pa po, no? Ito naman ay nangyari noong March 13. Ito naman, PTB. No? Look, First Lady Lisa Araneta Marcos held Thanksgiving dinner with a member of the Filipino-Chinese community at the Malacanang Palace on Thursday, March 13. As part of the 50th anniversary celebration of the China relationship. Okay? Nag-post pa siya. In an Instagram post, the First Lady extended her gratitude to the Filipino-Chinese community for its integral part in the country's trade and cultural growth. Di ba? So, kung merong mga ganito, how come walang video? Di ba? Normally, meron yan eh. Di ba? Meron yan. Imposibleng wala yan. May mga press corps na tinatawag sa Malacanang, di ba, na magko-cover niyan. Bakit wala? Yun yung malaking question na parating eh. Bakit wala? Bakit walang lumalabas? Bakit puro picture lang? Kaya tuloy ano ang nangyayari? Anong sabi dito sa event na to? No? Diyan sa comment section. Meron dito sa comment section eh. Na let me try to show it kung mapapakita ko pa. Andito sa comment section, may nagsabi dito na nangyari daw ito, okay, noong March 28 pa.
no? March 28 pa raw nangyari ito. 2024. March 25. Oh, may isang nag-comment dito. I am not too sure if this is true, no? March 24 pa raw. March 25, 2024 pa yan. Sabi, nagto-throwback picture lang yan. Huwag manimala sa puro fake news. Gagawa lang sila ng ikasisira. Yung pic nyo last year pa, March 2025, March 25, 2024. Pa-live interview ka kasi, Liza Marcos. Where are you na? Di ba? Same thing doon sa isang picture na pinakita ko kanina. Sabi rin, recycle picture din yan. Yang mga nakikita natin. And may nakapansin pa nga, no? Na parang, ayan, no? Parang batang-bata pa raw dito si Lisa Marcos. Compare mo doon sa, well, malayo kasi yung shots eh. Malayo yung shots dito sa isa na to eh. Ito. Medyo may edad na, medyo matanda na. Kaya lang, ano yun? 2 days lang, ang bilis niya namang tumanda. Kasama niya pa si Vicky Bello dyan. Di po ba? So, kaya po nagiging questionable eh. Yung sinasabi nila na nandirito na ang ating First Lady. Dahil nga sa mga ganitong speculation at sa mga ganitong lumalabas. So, mahirap ipaliwanag kung ikaw ay wala talagang solid proof, no? So, doon naman po, no, sa NBI, ito po ay reaction lamang at pagbibigay ng objective opinion sa mga nangyayari. Hindi po ito paninira sa ating First Lady, no? Hindi po ito pagda-divert or demolition job na sinasabi. Di ba? Kung ayaw nyo pong lumaki yung issue at ayaw nyo ito ay maging spotlight sa mga susunod pang araw, na alam naman ninyo, no? Na may mga against sa gobyerno nagagawa ng paraan para masiraan. Di ba? Si Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasama, which means included na dyan ang ating First Lady. Di ba? So dapat po, huwag niyong patagalin dahil pinagpipiestahan na to. So habang hindi niyo po ginagawa yung simpleng bagay, no, na magkaroon ng press conference or anything kasi may press corps naman, di ba? Or kahit na lang si First Lady ang gumawa. Di ba? Kasi kailangan po talaga ng pruweba para matahimik ang issue na to. Hindi po ito matatahimik hanggat hindi ninyo napapatunayan in a video or in anything that includes proof, no? Hindi lang picture. Hindi lang po picture. No? Kasi anyone can edit any picture pag ginusto nila. And anyone can say na nandirito siya. Sasabihin lang naman eh. Diba? Picture is not enough para po maniwala ang mga tao ngayon. Okay? Ito po ay sarili kong opinion na sinishare ko lamang. Issue lang po tayo walang personalan. Okay? Baka naman personalin nyo. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.